Matatagpuan sa lalawigan ng Laguna ang lungsod ng Calamba, isang lungsod na kilala hindi lamang bilang tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, kundi bilang sentro rin ng kasaysayan, industriya, turismo at local delicacies. Tara at lakbayin natin upang tuklasin ang iba't ibang muka ng Calamba. Sumasalubong sa mga bumibisita ang tanyag na Banga Monument. Ito ay isang higanting monument ng palayok na matatagpuan sa plaza ng lungsod. Tinatawag din itong Calambanga, isang simbolo ng pagkakakilanlan ng mga barangay sa Calamba. Dito ay nakaukit ang mga pinagmulan ng pangalan ng lungsod mula sa mga salitang Kalan at Banga. Calamba City is progressing. Tuloy-tuloy naman po ang pag-angat at pag-unlad. Sa pangunguna po ng aming minamahal na Mayor Ros Rizal, kayo po ay malugod naming iniimbitahan na pasyal, dayuhin at kumain dito po sa ating syudad ng Calamba. Maraming salamat po, Gov. Sol Aragones, sa pagpaprioritize ng tourism. Yan po ay ramdam ng tourism sector, lalong-lalo na po ng mga tourism officer. Mula po nung i-launch ninyo ang pilgrimage tourism, napakalaki po ng aming pasasalamat. And good luck po at sana po ay mas marami pa tayong pagpartneran ng mga tourism programs. Hindi magiging kumpleto ang pagbisita sa Calamba kung hindi dadalaw sa tahanan ng ating pambansang bayani, ang Dr. Jose Rizal Shrine. Inaanyayahan ko po kayo bisitahin ang Jose Rizal Shrine Calamba o Museo ni Jose Rizal Calamba. Dito natin masisilayan ang naging kabataan, inspirasyon, buhay at gawa ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Makikita natin dito ang kanyang mga orihinal na gamit at ang kanyang kasaysayan. Matatagpuan sa Francisco Mercado Street, Barangay 5, Poblasyon, ang bahay na bato at kahoy kung saan ipinanganak at lumaki ang ating pambansang bayani. Sa loob ay makikita ang mga kopya ng mga isinulat at likha ni Rizal, mga lumang kagamitan at muebles noong panahon pa ng Kastila. Malapit din sa Rizal Shrine ng isa sa pinakamatandang simbahan sa lungsod at lalawigan, ang St. John the Baptist Parish Church. Dito bininyagan si Dr. Jose Rizal noong Hunyo 22 taong 1861. Kaya naman patuloy itong dinarayo at patuloy na mahalagang bahagi sa kasaysayan. Yes, sa inyo po lahat. Hindi naman po yung mga Kalambeño, hindi naman po yung mga galing sa Calamba o pinanganak sa Calamba. But lahat ng tao, atin po silang inaanyayahan. Pumunta po kayo sa ating simbahan dito sa Calamba. Main church, katabi po ng bahay ni Rizal. It is well renovated, well reconstructed, at talagang very conducive for worship. Ang simbahang ito ang saksi sa pananampalataya at mayamang pamana ng mga taga-Calamba sa loob ng maraming henerasyon. Hanggang ngayon, nananatili itong lugar ng panalangin, pagninilay at paggunita sa kasaysayang humubog sa lungsod. Bukod sa mga makasaysayang lugar, kilala rin ang Calamba sa mga lokal na negosyong nagbibigay ng kabuhayan sa maraming mamamayan. Isa sa pinagmamalaki ng lungsod ay ang mga industriya na nagbibigay ng kabuhayan at nagpapaunlad sa ekonomiya ng Calamba. Kabilang dito ang Novelino, isang wine business na nagsimula noong taong 1999 at patuloy na gumagawa ng dekalidad na produkto. Thank you, Joanne. Ako si Chris Kimbo, owner and president of Novelino Wine. Siyempre, we're a family business. So my dad started the business in 1999. So 26 years na. I guess almost 27 years. Masyadong social ang wine, di ba? When you think of wine, you think of culture, class, sophistication. Medyo social, di ba? But the wine consumption was so low. So sabi ni tatay, bakit ganun? Why, if the appeal of wine is so mataas, bakit walang consumption of wine? And so we found out that really the reason why is really the taste of wine, the familiarity of a brand, and then making it at an affordable price point for the Filipino people. So we made a wine for the Philippine palate and the needs of the Filipino people. Mula sa compounding hanggang sa bottling,
Dumaraan ang bawat produkto sa masusing proseso upang matiyak ang kalidad at kaligtasan nito na ipinakita rin ni Engineer Ezekiel Resurrection. So in making wines, we do the process of fermentation. So ang fermentation po ay converting sugars into alcohol. Kaya meron tayong tinatawag na fermentation. Kasi ang grapes, it consists of sugars. Ito po yung fermentation tanks natin. Ayan, ito po yung step 1, the fermentation. Ipinagmamalaki rin ng Kalamba ang masasarap nitong pagkain. Umpisahan natin ito sa legendary okoy ng lungsod. Hindi tulad ng karaniwang okoy na patag o manipis, ang okoy ni Lola Odyang ay pabilog na parang bola, ngunit nanatiling lutong-luto hanggang loob. Gawa ito sa pinong ginayat na berdeng papaya, sariwang hipon, binalot na templadong batter na may natural na food color. Mas nagiging espesyal naman ito kapag isinasawsaw sa kanilang purong suka na may kasamang bagoong at sili sa gitna na nagbibigay ng perpektong balanse ng asim, alat at umami. Sa lahat po ng nakakapanood nito, inaano namin kayo, iniimbitahan na pumasyal dito sa amin sa aming tindahan, sa Laguna, sa Calamba, Laguna. Hindi lamang ang okoy ang matitikman nyo ng masarap dito sa Calamba, kundi yung marami ho na makikita nyo, matitikman nyo sa Calamba, Laguna. Maliban lang ho sa okoy, sa adobong mais. So, inaano namin kayo na pumunta rito, bumisita sa lahat ho ng gusto pumunta matikman ng aming okoy. Maraming salamat ho. Isa rin sa mga dinarayo sa Calamba ang Bertie's Artisan Bake Shop. Matatagpuan sa Bukal Bypass Road, kilala sila sa kanilang masasarap na pastries at mga tinapay na may mas mababang asukal at asin kumpara sa karaniwan. Dito po sa Bertie's, ang aim po namin, pagka pumasok po kayo dito sa aming mga pintuan, malimutan nyo man yung kinain or ininom ninyo, parang ang gusto namin maiwan sa inyo ay yung felt better. Kumbaga, parang mas magaan sa kalooban ninyo yung nanggaling kayo dito. Please come and experience our real food, good food, and iba yung atmosphere dito. For sure, you will relax. Patuloy ding umuunlad ang industriya ng kape sa Calamba sa pamamagitan ng Mabato Coffee and Agricultural Cooperative. Ito ay tinatawag noong taong 2016 at binubuo ng 63 miyembro na nagtutulungan upang mapalago ang lokal na produksyon ng kape sa tinatayang 40 ektaryang lupain na suportado ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sila ang kilala sa pagpaproseso at pagbebenta ng sarili nilang ani ng kaping lokal, tulad ng Leberica o kaping barako. Hindi lamang kape, mayroon ding tanim na paminta, lansones, ube at makapuno. Suportado din sila ng City Government ng Calamba, Department of Agriculture, Agrarian Reform, DTI at DOST. Puntahan naman natin ang Kutsara Restaurant, kung saan makikita at matitikman ang masasarap na putahe dito. Ito ay isang sikat na eat-all-you-can na kainan na nag-aalok ng mga paboritong pagkaing Pinoy na presyong abot kaya. Ang kainan ay kaswal at naghahanda ng mga putahe na saktong-sakto sa panlasang Pilipino. Iniimbitahan ko po ang lahat na bumisita po sa Kutsara's Filipino Buffet. Dito po mararanasan nyo po ang ganda ng makabagong Filipino style. Iniimbitahan ko po kayo to come and dine here at Kutsara's Filipino Buffet, the first unlimited buffet here in Calamba, Laguna, and come and experience good food and good place. Sa Kutsara's Buffet po, sulit ang bawat sandok. Para naman sa mga mahihilig sa nature outing at sightseeing, magandang subukan ang Camp Q campsite sa Tadlac Lake Nature Park. Ang resort ay matatagpuan sa Purok 6, malapit sa hangganan ng Los Baños. Isang lugar na nagbibigay ng pagkakataong makapagpahinga at maranasan ang kalikasan ng lungsod ng Calamba. Maaari ditong magtayo ng sariling tents para sa lakeside camping at bonfire. Available din sa kanila ang archery, volleyball, pickleball at iba't ibang outdoor activities tulad ng pangingisda at birdwatching. Masasabi na ito ay isang lugar na magbibigay
ng kagandahan at kapahingahan. Sa mga lansangan nito ay kabi-kabila ang mga vlogger na maghahatid sa iyo sa iba't ibang resort sa palibot ng Calamba, partikular sa Pansol at mga karatig barangay. Kung ang hanap naman ay lugar para makapagpahinga na malayo sa ingay ng lungsod, isa ang Sol Ibiento Resort sa mga dapat mong bistahin. Bukod sa malamig na klima at magagandang tanawin, kilala din ito sa natural na hot spring pool, pribadong jacuzzi at nag-aalok din ito ng komportabling accommodation at mga pasilidad na maaaring i-enjoy kasama ang mga kaibigan at buong pamilya. Mapa-day tour man o overnight stay, tiyak na magiging sulit ang bawat sandali rito. Kaya patuloy itong dinarayo ng mga bisita. We would like to invite everyone to come visit our property, especially this coming rainy season and this coming Burr months. We have prepared special discounts for you all, so you just have to message us on our official Facebook pages and contact details. Hindi din mawawala sa ating paglalakbay ang isa sa mga paboritong coffee spots ng lungsod, ang 4027 Coffee House. Sa bawat tasa ng kape at bawat sulok ng cafe, mararamdaman ng maaliwala sa tahimik na ambience na patok sa mga estudyante, profesional at maging para sa mahilig mag-coffee break. Higit sa masarap na kape, isa itong lugar kung saan nabubuo ang mga kwentuhan, alaala na maaari ring maging bahagi sa kakaibang karanasan sa pagbisita sa Calamba. I'm inviting all of you to please come visit us here in Bukal Bypass Road. So we're open from 6 p.m. to 2 a.m. Daily and then closed on Sundays. Hope to see you guys soon. Thank you. Kung ikaw naman ay adventurous at nature lover, isang magandang destinasyon ang Third Space Makiling Eco Wonder Park. Napapalibutan ng luntiang kapaligiran at sariwang hangin. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga bisita na makapagpahinga habang pinahalagan ang kagandahan ng kalikasan. Hi everyone, my name is Tiago Arnaiz. I'm the park director here in Eco Wonder Park in Third Space Makiling. So the whole idea of Third Space Makiling is to provide spaces for local communities to thrive, to flourish. So when we say community spaces, we mean places for people to connect, reconnect with themselves, with each other, with nature. Mula sa mga nature walk hanggang sa mga eco-friendly activities, ang bawat pagbisita rito ay nagbibigay tanda na kailangang pangalagaan ang ating kapaligiran. Isa itong lugar na hindi lang nagbibigay saya, kundi nag-iiwan din ng inspirasyon sa bawat bumibisita. Mula sa mayamang kasaysayan, masasarap na pagkain, umuunlad na industriya, hanggang sa mga magagandang pasyalan, tunay ngang maipagmamalaki ang lungsod ng Calamba, kung saan ang bawat kwento ay puno ng pagmamahal sa kultura. Ako si Jonah Corosa mula sa Laguna PIO na nag-aanyayang bisitahin ang aming Facebook page at patuloy nating tuklasin ang yaman ng kultura, kasaysayan at turismo ng ating lalawigan. Abangan ang susunod naming tampok ng mga bayan. Hanggang sa muli.